Alright guys, good morning. Meron tayong Inmax version 1. So, kakabitan natin ng bagong block kasi mausok. At saka i-rewiring natin kasi sa sobrang dami ng mga wiring yung nilagay ng may-ari dito sa kanyang motor. So, ayan, bubuksan natin yung yung upuan, tanggalin muna natin. Tapos sunod natin yung mga fairings dito sa gilid at saka sa harapan. So ayan. Tingnan nyo, ang daming wire. So ayan, no, galing dun sa unahan hanggang dito sa may upuan. Yan, dami-dami yung fuse na nilagay dyan para safe naman pagka in case na nag-grounded. So ayan, no. So ito na guys, nakalas na ni Jik. Ayan, kinakalas na yung head. Okay, para mapalitan natin ng bagong cylinder block. Okay. So ayan, nakalas na. So medyo maitim na yung loob. So ito naman, sunod natin kakalasin yung water pump. Yan, sa gilid. So ayan, tapos yung tensioner, ayan, tanggalin natin para makalas natin yung timing chain at saka yung timing gear. So ayan na guys, nakalas na natin yan. Daming maitim na, daming tutong. Pati sa piston. Ayan, oh. Ayan, sobrang itim na talaga. So ayan, kakalasin natin mamaya yung block, piston ring at saka piston. Ayan, papalitan natin yan. Isang buo na yan. Saka yung ating coolant. Ayan, papalitan natin yan para bago lahat. So ayan, may bago na tayong gasket dyan na Apple. So ayan, oh, kita nyo guys, yan, oh. Ayan, may tama yung kumayod yung piston sa bore ng cylinder block natin. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita sa piston kabilaan. So yan yung ating papalitan. Okay. Ayan, oh. Kitang-kita yung yan. Yung sayad ng piston sa bore. Kaya ang lakas na ng usok nito eh. Matakaw na sa spark plug at saka sa langis. Mabilis siyang matuyo. 1 linggo pa lang yan. Kunti na lang yung natira sa langis ng makina niya. So ayan, pati yung oil ring, oh. Halos dumikit na, oh. Ayan, tingnan nyo, oh. Kabilaan. Okay. At syempre kakalasin din natin tong barbula natin para mahasa natin. Yan, para pagbalik natin mamaya, lapat na lapat. Okay. Tsaka lilinisin natin yan. Kiskisin natin kasi nangingitim na yung mga gilid-gilid tsaka yung mga sulok-sulok. Okay? So, ayan. Inuumpisahan ng hasain yung 4 na barbula. Yan, para lapat na lapat. Para walang singaw pagka balik natin. So, ayan. Pati ang 4 na valve cell, yan, papalitan din natin ng bago yan. So, ito yung mga barbula natin, no. Yan, palitan natin yung 4 na valve cell para sigurado tayo wala tayong babalikan. So ayan, ito na yung valve cell natin. Knock yung ating gagamitin at saka yung spark plug natin, yan papalitan natin ng bago.
So, maganda rin yan yung NOC. SGC, gawa ng SGC. Yan, maganda rin klaseng valve seal yan. Matagal din yan bumigay. So, ayan. 4 yan. Para puro bago. Okay. So, ayan na po yung ating mga gagamiting mga pamalit natin, yung mga bago. Original po yan. Genuine parts ng Yamaha. So, ito yung piston natin, yung block natin, saka yung mga gasket. So, ayan. Original din pala yung gasket na gagamitin natin. Meron tayo available. Ayan, yung piston pail, saka yung piston ring. So, ayan, puro genuine parts po yan. Okay. Gaya ko pa yun sa mga pa. Liwanag pa eh. Sa akin, lupa itong ito. Sira kayo yung... Sira kayo simulan. Sira ang dami. Ay, markings. So, ayan guys, pakita natin yung may markings. Yan, nasa itaas ang kanyang posisyon. Yan. Pati yung sa taas na piston ring, yan. May markings din yan sa top natin yan. Ilalagay ang markings. Okay? Yan, o. Yan, nakataas yan. Marking na yan yung tinuturo ko. Yan, may marking dyan na maliit. So, yan. Itataas nyo lang yan. Yan. Okay. Yan, kakabit na natin yung piston sa connecting rod. So, ayan. Tingnan nyo lang yung sa baba, alagay X. Saka in naman yung sa taas. Yun yung intake. At saka yung sa baba, exhaust. Okay? Tsaka niya. Yan lang yun. So ayan guys, yung gasket natin, yung bis gasket. So original din yan yung ginamit natin. Galing din sa Yamaha. So ayan guys, kakabit na natin yung ating cylinder block. Yan. Lagyan na natin ng langis para smooth yung pagpasok ng piston. Yan, para dumulas, hindi siya magasgas. Okay. So ayan, kakabit na ni Pogi. So ayan, baliktad pa yan. Practice lang. Yan, practice lang yan. Yan, babaliktarin natin yan. Okay. So ayan po ang tamang posisyon ng pagkabit. Okay. Ayan. Putin natin yung timing chain para pumasok yung cylinder block para di siya maipit. Ayan po ang pagpasok ng piston. Tingnan nyo rin yung oil ring. Minsan pumapatong yan eh. Ang tigas ipasok dyan sa cylinder block. Yan din ang i-double check nyo pagka nagkabit kayo ng cylinder block. Yan. Yung oil ring minsan pumapatong doon sa pumapatong doon sa pangalawang niya. So ayan o, smooth. Yan, yun. I-check nyo lang yun. Pagka matigas siyang ipasok, ibig sabihin, pumatong yung oil ring. Hindi siya tumapat. Hindi siya lumapat. So, okay. Okay na moment. So, ayan po. I-top dead center lang natin. Yan lagi pagka nagkabit tayo ng cylinder block. Yan. I-top dead lang natin yung piston.
para di na tayo magta-timing mamaya ng diyan sa mga timing mark yan. Basta naka-top dead yan, okay yan. Okay, so ito yung top gasket natin, yung parang lata yan, sa taas yan. Yung sa ilalim, pagka hindi original, karton, pero pagka original yung binili nyo, parang lata din siya eh, yung disc gasket. So ayan, kakabit na natin yan para mailagay na natin yung cylinder head. Okay, so ayan na yung mga nalinisan natin kanina ng mga valve at saka cylinder head. So ayan, sasalpak na ni Pugi. Okay, yan, dahan-dahan lang hanggang sa maipasok yung yung head. Yan. Tapos yung timing chain, yan, ingatan nyo lang na hindi siya gagalaw kasi mawawala yung timing, yung top dead center natin. Yan, ingatan nyo lang na hindi nyo siya maikot. So dahan-dahan lang hanggang sa pumasok. Yan, okay, ipasok nyo yung mga dowel ng tama para hindi gagalaw-galaw yung ating head. So right, yan yung dalawang tornilyo dyan sa gilid, kalagay natin, baka makalimutan yan. So hindi ikaw gabi po sa mga may katalo. Yan ikaw hindi mo kupat yung mga sa ako mga katalo. Bawal mga ito na rin, bulos, baby. Ha? Okay, may alas ba? Hindi mo na dapat ditira. Wala kang mga tusunod ito. Wala kang matagit yung matay? Saan pa? May mga lakad dito nga. Ang store na natin, store na yan. Pagpagubong mo po ito, sa cemetery ba ito? Hindi ko mo po. Ang bunga. Pagka naman ako naman. Pakot mo tulog. So ayan, kakabit na natin yung timing gear. Ayan, oh. May timing mark yan. Yan, itapat nyo lang yung timing mark. Ayan, oh, yan, timing mark. Tapos yung timing niya dito sa timing gear. So ayan. Ayan, oh, may guhit. Tapos dito, yan. Yan yung timing niya. Timing mark. So itapat nyo lang yan. Tapos ingatan nyo lang yung sinasabi ko kanina, yung sa timing chain na hindi nyo magalaw para yung top dead center natin steady lang. So ayan. Pag hindi siya tumapat, yan, ikutin nyo lang yung timing gear. Pwede nyong ayan, ikutin nyo lang tulad ng ayan, sundutin nyo lang ng screw yung timing chain. Tapos ayan, yan, paikot. Yan, para tumapat yung mga timing mark natin doon sa head at saka yung sa timing gear. Yan. So itatapat natin yan. Yan yung pinaka-timing niya. Okay? Pag naitapat na yan, pwede na natin i-lock yan. Pwede natin ilagay yung tornilyo. Tapos ihigpitan na natin para hindi na siya gagalaw-galaw. So ayan. Tapos tulak nyo yung timing chain dito sa may tensioner. Itulak nyo ng kamay kung gagalaw o hindi. Yan. Pagka gumalaw, ulitin nyo lang, babaguhin nyo, itatapat nyo lang. Pero kapag hindi na siya gumalaw, pag tulak nyo sa timing chain, so ayan, pagka hindi siya gagalaw, yun na yung pinaka-timing niya. Pwede nyo na ilagay yung tornilyo dyan sa, ayan, tornilyo na natin, higpitan natin. Tapos pag nahigpitan na natin yan, pwede na natin ilagay yung tensioner. Okay? So, ayan.
Pwede natin ilagay yung tensioner. Yan, nakikita na natin yung tornilyo ng timing sprocket natin eh. So ayan yung timing niya. Tapat na sa timing mark dun sa head. Ayan, pwede na nating i-release yung ating tensioner. So ayan, tapos titingnan natin kung nagbabago. Ayun, hindi. Yan, tapat pa rin siya. So ibig sabihin, timing yan. Yan pinaka-timing niya. Kasi walang nagbago nung nirelease natin ang tensioner. Okay? So, higpitan na lang natin ng gusto to para hindi makalas. Yan, ikot-ikotin natin. Itapat natin kung walang sabit. Pag walang sabit, okay. Kabit na natin yung iba pang mga parts. So, ayan. Ihigpitan lang natin para sigurado tayo na hindi siya kakalas. Okay? So, ayan po. So, i-check natin yung valve clearance dyan. Ang nilagay namin na valve clearance is 12 yung intake at saka 20 yung exhaust. So, yan yung nilagay namin para sa NMAX natin. Ayan. Okay. So, ginamitan natin ng filler gauge kanina yan. Hindi ko lang nakuhanan ng video. So, double check lang natin kung okay na siya. Kasi dito natin malalaman kung masyado siyang malagitik. Yan. Subukan na natin uga-ugain. Alright. So, ayan guys. Okay na yung ating makina guys. Tingnan nyo guys ha. Oh. Okay na okay talaga. Pugi. Si Pugi na ni Dik-Dik oh. Ayan. So, bago yung block natin. Yan. Piston lahat. Bago yun. Piston ring. Ito na yung ano yan. Yung pinagpalitan. So, ito na lang ang kulang natin guys oh. Kasi tumatagas yung oil seal dito sa... Ayan. May oil seal dyan. Tumatagas oh. Natatapon yung gear oil. Tapos bukas guys, ito naman ang gagawin natin guys oh. Yung kaha niya, yan i-rewiring natin yan. Sobrang daming pancit canton dito guys, spaghetti guys, ayan oh. May pababa, may pataas, yan spaghetti. Ayun, yan aayusin natin yan. Aalisin natin yan lahat. Tapos tatanggalin na natin yung ano nila, ibabaguhin natin. Okay? Yung power up line. So ayusin natin yung wiring, ibabalik natin sa dating malinis kasi sobrang marumi sa mata. Alright. Pwede na taniman ng sibuyas guys. Tayo magtanim. Bagay masipag yung mayari dito talaga kaya ganyan. Bato mayari. Pagluto tayo. Guys, siguro natin na ulit. Bawal dyan na ito ka. Pakinig ang pupunod laban na doon. Bulitas yung ganyan-ganyan. Bakit ka kasi ibaba na lahat? Ay, oo nga yun. Yung bulitas yung sa na. Dito wala nang bulitas kaso. Kita natin yung bulitas dito. So, ayan. Kalasin natin dito kasi daming relay dyan na nilagay ni Boss. May-ari. Siya lang naglagay niyan. Siya nagwa-wiring niyan. So,
pinagpraktisan niya yung motor niya. Kaya ganyan. Yan, hindi niya na binalutan. Inamin niya rin naman. Okay, yan o. O, tingnan nyo. So, wala talagang balot kahit electrical tape yung mga wire. So, salabat na lang yan dyan. So, kakalasin natin lahat yan. Ayusin natin yan. Tanggalin natin yung mga hindi na kailangan ng mga wire. Babalik natin sa dati, yung malinis tingnan. So, ayusin natin. Pisahan na natin to. Okay. Yung pancit canton at saka spaghetti, alisin na natin yan lahat hanggang dito sa likod. Okay. Ayan o. May mga relay. Nag-power up line kasi si sir dyan. So, ayan. Salabat. Hindi na natin malalaman kung may mga talok ba yung iba dyan or okay pa ba. So, kakalasin natin lahat yan. Puputol-putulin natin yan. Tapos yung ibabalik lang natin dyan yung dati. So, ayan o. Nalis ko na yung mga maraming wire na hindi kailangan. Dami kasi yung mga accessories, lights at saka kung ano-ano yung mga nilagay ni sir dyan. So, yan yung power up line niya o. Yan. So, ayusin din natin yan. Papalitan natin ng relay. Yan, babaguhin natin yung relay niyan. Kasi medyo matagal na rin daw yan ang relay na nilagay niya. So, ayan yung mga version 1 na Inmax. Tatagal na to eh. Unang labas to na Inmax. So, yan. Titesting natin dito sa battery kung gumagana pa yung relay niya. Pero, kahit gagana yan, ayan, papalitan pa rin natin. Kasi meron ng ibang mga ilaw dyan na hindi na umiilaw. Kaya, ayusin natin yung wiring ng power up line niya. Baka may mga naputol dyan. Or baka may mga wala ng supply dyan, nag-uumi doon ng mga wire. So, ayan. Ito na guys. Ito yung kulay green. Ayan, pinutol nila. Pinower up line nila to eh. Yung blue, tsaka yung green. Yung sa ayan, low. Ayan, yung naka-direkta dito sa switch. Ayan. Ayan, low. So, ayan, hindi nila pinagsama eh. Ayan. Ayan, pagsasamahin natin yan. Ayan, pagsasamahin natin yung green at saka yung blue. Ito yung karugtong ng blue. Yan, papunta sa number 85 para pag nakasusi yung motor magti-trigger siya. Tapos yung 30 nito rekta na natin sa battery yung number 30. Tapos yung number 86 rekta na rin natin sa negative ng yung number 86 rekta na rin natin sa negative ng battery. 30 at saka 86 direct na natin sa battery ito para maganda yung supply. 87 connect natin to sa MDL kasi ito boss relay parehong may supply to eh. 87 at saka 87A 7A tsaka 87 parehong may supply pagka nag trigger yung relay. Okay, so ayan, babalutan natin yung ibang mga connection tsaka yung mga sobrang wire. Pupuli na natin yan, hindi natin kailangan. Yan, idudugtong natin yung kulay green at saka yung blue na may yung pinutol nila na blue. Yan, idudugtong natin yan kasi hindi nila yan hindi pinagdugtong ni sir yan. So kaya siguro pumapalya yung low nya. Yung sa charger ng cellphone, yan, may supply dito. Natin sa charger ng cellphone niya mamaya ang orange.
Okay lang. Ni-edit ko man to. Inaano ko. Nagbo-voice over ako. Kasi pag hindi mo i-voice over, daming background. Kaya sasamahin na natin tong green at saka blue na may lining na black. Black ba to? Lining? Oo nga. Stock ba yan? Stock, mayroon pag stock. Ayan, lalagyan natin ng electrical tape. Ito yung power up line. So guys, update tayo sa ginagawa natin. Yan. Yan o. Okay, pero hindi pa ito tapos guys. Mamaya tapusin natin to guys. Yung mga underglow, tatapan natin. So ito na yung sa power up line natin. Yung linya na magulo kanina, yan. I-release na natin. So ito na lang dito banda. Yan, alright. Yan. Tsaka yung MDL natin, tsaka busina mamaya. Kita natin yan. Yan, kung paano natin ikabit. Lagyan natin ng rapid fire, rapid horn relay. At saka yung tap natin sa passing light. Yan. Update. Ito na lang. Ito na yung wiring mo, kabayan. Ayan po. Ito na yung power up line mo. Ito yung power up line mo na ayos ko na. Isang wire pala dyan, hindi mo na i-connect doon sa blue. Yung green tsaka blue dapat magkasama yun. Yan, hindi mo na i-tap yun. Kaya pala sabi mo ayaw umilaw yung ano mo, headlight. So okay na to. Ito na lang. Okay guys, nakabit na natin yung relay ng ano. Medyo madumi pa yung iba dyan. Kasi hindi pa nakabit natin. Relay ng MDL. Ayan o. Relay ng ayan. MDL. Saka yung relay ng busina. Ito yung sa busina. Ayan o. Try natin sa busina. So ito yung ano, switch nung stock horn natin. Ayan, sige, stock horn. Ito yung loud horn. Kasama na yung ano, kasama na yung passing light doon sa ano, sa kanyang loud horn. Sige Jack, pakipindot. Ayan o. Alright. So nilagyan natin ng rapid ano yan, rapid relay. Ayan o. So bukasan natin to i-ayusin yung ano, yung mga relay na kinabit natin. Dapat di ko na to ikakabit yung mga relay na to, pero sabi nung may-ari kakabit ko pa rin daw. So siya ang masusunod, hindi tayo. Right? Yung power up line niya dito, ito wala na yung mga pancit kanto niya. Saka pinalutan ko ng plastic para hindi mabasa pag nagkarwas. Right? Okay, update tayo sa ating project. So nakabit na natin lahat ng wirings. Yan, iayusin na natin to bukas. Inabutan na tayo ng gabi. So yung mga pancit canton dyan nung nakaraan, wala na. Okay na, malinis na yan. Tag-ilaw. Okay, so testing natin. Testing natin yung ano muna, ito yung switch nya. Bukas na natin to ibalik. So ayan guys, pati pala ang ano nito, alarm. So naayos ko na kasi hindi niya magagamit yung push start. So hindi ko lang nakuhanan ng video habang ginagawa natin kanina. So nagmamadali kasi kami kukunin na daw yung motor.
So, okay na yan. Napupostart na niya sa remote control, tsaka kill switch. So, ayan, mamaya-maya kukunin na to ni boss. Alam mo na nakapalit sa